Good morning, brothers and sisters in the Lord, and welcome po sa ating daily devotional. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Ngayon po ay araw ng Martes. It's Tuesday, July 27, 2021. At sa lahat po ng kasama natin ngayon ay samahan niyo po ako. Tayo po ay manalangin. Let us pray. O our God in heaven, nagpapasalamat muli kami sa panibagong araw na ito, panibagong umaga na ibinigay mo sa amin, na paggising namin ngayon, may kalusugan kami, may kalakasan kami, may pagpapala sa aming pisikal na katawan. Salamat sa inyong katapatan, hindi lamang po sa amin, kundi sa aming mga mahal sa buhay, pamilya, mga taong malapit sa puso namin. Salamat sa umagang ito, sa araw na ito. Alam namin na meron pong pagpapala na nakalaan para sa bawat isa. At narito kami para tanggapin ang mga inilaan mong mga pagpapala. Lalong-lalo na po ang pagtanggap namin ng salita mo ngayon na siyang nagpapasigla, nagpapalakas sa amin. At kailangan namin sa mga panahong napakarami pong mga challenges na dumarating sa buhay namin. Pinapanalangin ko po ang trabaho ng aking mga kapatid, ang kanilang pinagkukunan ng ikinabubuhay, ang kanilang mga negosyo, ang lahat po ng pinanggagalingan ng kanilang mga resources. Nagpe-pray ko po na inyo pong ingatan ang pinagmumulan nito. Ilayo mo rin kami sa lahat ng kapahamakan at panganib, at lagi mo kaming bigyan ng malusog na pangangatawan na wala pong sakit na kakapit sa amin, alang-alang po sa inyong dakilang salita. Maraming salamat po at umaasa kami ngayon ng dakilang biyaya ay dumaloy sa bawat nanonood, sa bawat nakikinig ngayon sa aming pong daily devotion. Pagpalain niyo po ang inyong lingkod na magpapaliwanag, magpapahayag nito. At lahat po ng maabot nitong tinig na ito, mga nanonood ngayon at mga magre-replay pa, ay daluyan ito ng dakilang biyaya ng langit. At maunawaan nawa namin ang mga salita mo. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos. Still, mga minamahal, nandito pa rin ang inyong lingkod sa Bislig City, Surigao del Sur, doing God's will. Amen. At bukas pong aming flight back to Manila via Butuan City. Kaya po magiging balik ulit tayo sa normal na mga programa afterwards. I will let you know. Bago ko po i-present ang topic ngayon, nais ko munang i-encourage kayo to please share this broadcast sa inyo pong mga Facebook friends, sa inyo pong circle of friends, para maging blessing naman po ang salita ng Diyos sa kanila. At nasa YouTube po tayo. Ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. At kapag nakapasok po kayo sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe and also press the notification bell para lahat po ng mga future video uploads ay ma-notify po kayo. Amen. So salamat po sa inyong pagsubaybay. At ngayon, pangalawang lesson po natin, pangalawang devotional lesson sa Book of Zephaniah. The other day ay nagtapos na tayo sa Book of Habakkuk. And nag-start po ako ngayon, actually kahapon, sa Book of Zephaniah. At ang aking topic kahapon, if I remember it right,
ay nasa Zephaniah chapter 3 verses 14 to 20. This time po, ang aking key passage ay matatagpuan sa Zephaniah chapter 1 verses 14 to 18. So please open your Bibles with me, or kung wala po kayo ay pakinggan niyo po ang sinasabi ng Zephaniah chapter 1 verses 14 to 18. And I will read from the NIV. The great day of the Lord is near, near and coming quickly. The cry on the day of the Lord is bitter. The mighty warrior shouts his battle cry. That day will be a day of wrath, a day of distress, and a day of anguish, a day of trouble and ruin, a day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness, a day of trumpet and battle cry against the fortified cities and against the corner towers. I will bring such distress on all people that they will grope around or grope about like those who are blind, because they love or because they have sinned against the Lord. Their blood will be poured out like dust, and their entrails like dung. Neither their silver nor their gold will be able to save them on the day of the Lord's wrath. In the fire of his jealousy, the whole earth will be consumed, for he will make a sudden end of all who live on the earth. Ito po ay prophecy ni Prophet Zephaniah sa great day of the Lord's coming. So, maging po yung coming ng Panginoon ay prophesied na po ni Zephaniah, ni Prophet Zephaniah. At ang sabi niya, the great day of the Lord is near. Totoo po yan. What is happening now ay ito po ay mga signs, no? If you will just read even in the Gospel of Matthew, ay enumerated po ang mga signs of his return, na yun po ang mga magiging kaganapan bago siya dumating in Matthew 24. At kung si Zephaniah, sinasabi niya sa kanyang panahon na the great day of the Lord is near and coming quickly, after more than 2,000 years pa, ay lalo nang mas malapit, no? Kumbaga, panahon ng Panginoon Jesus hanggang sa panahon natin, more than 2,000 years, bago mag-Gospel of Matthew, paatras sa aklat ni Zephaniah, ay ilang daan taon pa ang lumipas. Ibig sabihin, ang nais kong ipahiwatig doon, mas lalong nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya tingnan ho ninyo yung senaryo sa pagbabalik ng Panginoon. The cry on the day of the Lord is bitter. Talaga. Kasi judgment po ang dala ng pagdating ng ating Panginoon. The mighty warrior shouts his battle cry. That day will be a day of wrath. Ang araw na yun ay araw ng salot, araw ng puot ng Diyos ang darating. A day of distress and a day of anguish. Andiyan ang mga nagngangalit na mga ngipin dahil ang parusa, ang paghatol ay ibinabana ng Diyos. At sa verse 16, sabi niya, a day of trumpet and battle cry against the fortified cities and against the corner towers. Lahat po ng mga kingdoms, ibig sabihin niya, lahat ng mga kingdoms na may ginawang pang-aapi sa bayan ng Diyos ay hahatulan na din. No?
Because in verse 17, sabi niya, I will bring such distress on all people. Wala pong exempted. I will bring such distress on all people that they will grope about like those who are blind. May mga mata sila pero parang bulag na sila sapagkat naghahanap sila ng makakapitan. Naghahanap sila ng magliligtas sa kanila. At ang sabi po, because they have sinned against the Lord. The blood will be poured out like dust and the entrails like dung. Neither their silver nor their gold will be able to save them on that day of the Lord's wrath. Hindi sila maililigtas ng kanilang mga pilak at mga ginto sa panahon ng pagbuhos ng puot ng Diyos. In the fire of His jealousy, the whole earth will be consumed. For He will make a sudden end. Dahil ang gagawin ng Diyos ay ang madaliang pagtatapos, sabi niya. And He will make a sudden death o sudden end of all who live on the earth. Nais kong bigyan po ng diin, no? Ang verse 14, the great day of the Lord is near and coming quickly. The cry on the earth of the Lord is bitter. The mighty warrior shouts his battle cry. So, it was a long-awaited moment, mga kapatid. Ano itong inaano natin? Long and awaited moment when everything would be put right in the world. Maraming kaguluhan ngayon. May chaos sa buong mundo. Chaos na dala nitong iba't ibang problemang kinakaharap ng buong mundo. May chaos po everywhere in the world today. Pero tatandaan natin, everything would be put right in the world. At it was a long-awaited moment. Kasi hindi po tao ang maglalagay. Marami pong mga tao, politicians, at mga powerful figures na nangangakong isasaayos nila ang mundo. Pero mag-e-end po na madidisappoint lang sila at madidisappoint tayo na umaasa sa kanila kasi hindi po sila ang tamang figure o tamang tao na magsasaayos ng chaos sa buong mundo. Napakalinaw po sa ating binasa na ang Diyos po ang gagawa nun. It was the long-awaited moment when everything would be put right in the world. Kaya ang ginamit po ay on the day of the Lord. The day of the Lord, ang araw ng Diyos o araw ng Panginoon, God would finally destroy Israel's enemies. Or yung enemies of God's people, tayo. Kaya nga talagang hindi natin ilalagay sa kamay natin ang paghihiganti. Huwag din tayong mag-gloat. Huwag din tayong mag-speak ng evil against anybody. Kasi talaga namang darating yung the day of the Lord. At yung the day of the Lord, diyan ibababa ng Diyos ang kanyang pagsira at pagwasak sa mga naging kaaway ng kanyang bayan. Amen? Kaya tamang sabi ng Bible, ang vengeance, ang paghihiganti ay hindi para sa atin. Sabi niya, give room for God's wrath. No? Bigyan natin ng daan ang Diyos na gumawa because vengeance is mine, saith the Lord. Kaya tayo mga Kristiyano, hindi natin ugali, hindi natin karakter ang maghiganti. Hindi natin ugali o karakter ang
mag-fight back, mag-retaliate. Dahil meron talagang may araw na ang Diyos ang gagawa ng mga bagay na sa tingin natin parang inapi tayo, inabuso, at hindi man lang tayo nakaganti. Mabuti yan na hindi tayo nakaganti. Mabuti yan na hindi tayo nakapag-retaliate, nakapag-fight back. Kasi papel po ng Diyos yan. Kailan yon? Yung nga ang cry ng marami, Lord, kailan mo kami paghihiganti? Di ba sa Book of Habakkuk tayo nung nakaraan? Kailan mo kami bibigyan ng hustisya? Nasaan ang hustisya, Panginoon? Kailan bababa ang hustisya? Masyado na kaming inapi, masyado na kaming inabuso, masyado na kaming pinagsamantalahan. Kaya umiiyak ang sangkatauhan ng justice. Pero ang justice ay hindi nakalimutan ng Diyos sapagkat He will execute justice sa the day of the Lord. Okay? Wag na rin nating sabihin may araw ka din sa Panginoon. Wag ka na rin magko-confess ng ganyan. Sa lahat ng mga may ginawang masama sa iyo, sa atin, wag na nating sasabihin may araw din sila sa Panginoon. Actually, ang prayers na dapat natin ay, Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Yan po ang unang linya ng ating Panginoong Hesus sa kanyang huling 7 linya bago siya humarap sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Palataya. Amen? At last, justice would come. Darating po ang hustisya. Dahil siya po ay Diyos ng hustisya. At hindi siya makakalimot, hindi siya magpapabaya. Gagawin niya po yon. After years of oppression, Israel would watch their enemies melt before God's anger. Mahabang panahon na sila ay inoppress. Ang Israel, ang tinutukoy ko po, ay manunood habang ang kanilang mga kaaway, ay pinaparusahan ng Diyos. Habang ang umaway sa Israel ay dumaranas ng puot ng Diyos. Ay may araw din talaga. May araw ang lahat ng bagay, mga minamahal. Kung hindi man ngayon, hindi nakalimutan ng Diyos. Kaya nga, hindi lamang po tayo yung inapi. Ang problema, baka tayo po ang nang-api. O tayo po ang nang-abuso sa iba. Yun po ang mas masaklap. Magpagsisihan po natin yan. At kung buhay pa yung ating mga inapi at mga pinagsamantalahan sa kanilang mabuting puso, makipag-ayos po tayo para mabura ang anumang puot, galit ng Diyos na naka-assign sa mga taong may ginawang masama. Darating po yan. Zephaniah now proclaimed that the day of the Lord was near and coming quickly. Yan po ang nasa verse 14. The day of the Lord is near. Ang araw na yaon ay malapit na at coming quickly, mabilis na darating. Hindi yung malapit na kaya siguro yung malapit na yan, mga 10 years pa. Hindi po. And coming quickly. The prophet piled up pictures of distress and trouble to illustrate the terror of this day. Kung babasahin nyo na po, verses 14, 15, 16, 17, 18 ng Zephaniah chapter 1 ay ipinicture, inilarawan ni Zephaniah ang mga troubles, ang mga terror na gagawin ng Diyos sa panahon, yung kanyang day of the Lord. But when God released His anger
darkness and chaos would overtake the created world. Hallelujah! Sa atin na mga anak ng Diyos, siyempre hindi tayo natatakot yan. Kasi tayo ay hindi na inassign sa puot ng Diyos, sa galit ng Diyos. Amen? When God released His anger, darkness and chaos would overtake the created world. Ipapakita po ng Diyos na siya ang mag-take over. Wala na pong kapangyarihan sa mundo. Wala nang gobyerno sa mundo na masihigit pa ang kapangyarihan sa kapangyarihan ng Diyos. Siya na mag-take over sa kanyang create na mundo. But Judah would also hear God's verdict on their sin. Pero, ito po ay araw ng deliverance ng mga mananampalataya. Judah believed they were immune to judgment, but the Lord said they too deserve to be punished. Kaya nga, tayong mga born-again Christian, tayo pong mga Kristiyano, mga minamahal, tayo mga anak ng Diyos, nagkiklaim na part ng God's family. Let us just make sure na hindi tayo kasama sa mga lalapatan ng hustisya dahil may ginawa tayong hindi maganda. Kaya meron pa tayong panahon na kung may ma-realize kayo, meron kayong inoppressed, meron kayong may injustices tayong nagawa laban sa kapwa natin, may abuse tayo na ginawa laban sa kapwa natin, pwede pa nating itong i-correct. Kung may mga mali tayong nagagawa, pwede pa nating i-correct. Kung ginamit natin ang ating mga bibig, ang ating mga dila para sirain ang ating kapwa mananampalataya, may panahon pa. Pakinggan niyo po ang warning na ito. May panahon pa tayo para i-correct ang ating mga mali. Sapagkat wag nating iisiping matagal pa ang mangyayaring ito. Dahil ang sabi niya, the day of the Lord is near and it's coming quickly. Huwag mong isipin na another 2,000 years bago maganap, bago maganap ang mga istoryang ito. Kasi dinagdagan po na and it's coming quickly. At mabilisan itong darating. Judah believed they were immune to judgment. But the Lord said, they too deserve to be punished. The Bible tells us that another day of the Lord is yet to come. Ano po yung another day of the Lord? Jesus will return to judge the living and the dead. That includes you, that includes me. Jesus will return to judge the living and the dead. And that includes everybody. On that day, our silver and gold will be unable to save us. Hindi po tayo galit sa gold and silver. Ang nilalarawan po ng silver and gold ay ang ating mga treasures o ang ating mga riches. Ang sabi po, hindi na tayo kayang iligtas ng ating mga pilak at ng ating mga ginto sa araw na yon. Kahit sa araw na ito, sino mang kapitan ng sakit na nakamamatay, hindi na siya pwedeng bumili ng extension ng kanyang buhay. Wala pong pinipili. Mahirap, mayaman. Mahirap, hindi siya makakabili ng extension. Yung mayaman, hindi din siya makakabili. Siguro may extend man niya sandali, may oxygen siya, meron siyang ganito, makakapunta siya sa mamahaling hospital, pero magtatapos pa rin saan? Na hindi kayang iligtas ng ating pilak at ginto ang ating mga buhay sa panahong yon. And all our accomplishments and wealth will count for nothing. Ang lahat ng mga na-accomplish natin sa mundong ibabaw at lahat ng kayamanan natin ay mawawalan ng saysay. Okay lang po yan, meron tayong mga financial blessings, meron tayong wealth, meron tayong treasure, pero
pag dumating yung araw na yun, ang lahat ng accomplishments natin, lahat ng mga napundar natin, lahat ng ating na-acquire, will count to nothing, will count for nothing. But the gospel assures us that Jesus has taken God's judgment for our sin upon Himself. Praise God. Purihin ang Diyos kay Kristo Jesus na Siya ang umako sa lahat ng judgment na itinalaga sa atin dahil sa ating mga kasalanan. If we believe in Him. Kaya ikaw kapatid, kung wala ka pang relasyon sa Diyos, wala ka pang relasyon sa Panginoong Hesukristo, haharapin mo pa rin ang judgment na ito. Kaya binibigyan ka ng pagkakataon na maniwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya, tanggapin Siya bilang Panginoon at tagapagligtas at mamuhay ng matuwid pagkatapos. Para tayo ay ma-spare sa wrath of God, sa judgment of God na malapit nang ipahayag sa mundong ibabaw. Purihin ang Diyos. Tayo po mga born-again Christian, tama po ang pamumuhay, ay hindi tayo natatakot sa the day of the Lord dahil tayo po ay inalis na sa judgment dahil ang Panginoon Jesus ang umako ng judgment sa kasalanan natin. Pero tayo dapat ay makapagpatuloy sa ating maayos na pamumuhay. So if we believe in Him, the day of the Lord will be a day to share in God's glory, in God's victory over sin and darkness. Hallelujah! Kaya kung ang tanong ay, are you ready? Ikaw ba ay handa? Ako po ay handang-handa anytime na dumating si Lord. Kung mamaya-maya lang, pagka nag-shalom na ako, dumating si Lord, ready po ako. And any time of the day, any time of the week, sinisigurado ko po sa aking sarili na I am ready sa pagdating ng Panginoon. Alam niyo po, yung mga takot lang sa kanyang pagdating ay yung mga hindi handa sapagkat nung sila'y binigyan ng pagkakataong kilalanin siya, ay inignore ang kanyang invitation. Today, wag natin i-ignore ang invitation na ito. At kung Kristiyano na po kayo, born again na po kayo, mag-decide kayo ngayon to live only for Him. To live only for Him. Okay po yan, may trabaho tayo, nakakapag-ipon, nakakapag-acquire tayo ng properties maybe. Pero, pinakamahalaga sa lahat pa din, yung buhay natin pagkatapos ng temporary na buhay na ito. Amen? Tayo ay pupunta sa tunay nating tahanan, ang langit na inalaan para sa atin. Purihin ang Diyos. Balansehin po natin ang lahat ng bagay. Magtrabaho po kayo para sa inyong kabuhayan, pero huwag nating kalilimutan na mas may mahalagang bagay na dapat nating ma-accomplish habang tayo ay naghihintay sa kanyang pagdating. Ang kanyang pag-ibig ay ating tanggapin. Kilalanin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas, at sa lahat ng mga kumilala na sa kanya, magpatuloy tayo sa pagsunod sa kanya. Kung ano man po yung mga along the way, mga rough surfaces, may mga testings, may mga issues, tutok lang tayo sa ating goal. Di ba? Focus lang po tayo sa ating goal. Ano man ang dumating, ano man ang atake, ano man ang mga paninira ng kaaway, ano man ang akusasyon ng kaaway, mag-focus tayo sa Diyos. Because the day is near, and it's coming quickly. Amen? Yan po ang second lesson natin sa Book of Zephaniah. So before I pray, samahan niyo po ako sa ating declaration. Sabihin natin, Lord, help us to be ready for your return. Test our hearts
and reveal to us if we are placing our hope in things that will not last. May your return be a day of victory for us. Amen. One more time, say, Lord, help us to be ready for your return. Test our hearts and reveal to us if we are placing our hope in things that will not last. May your return be a day of victory for us. Amen and amen. Let us pray. God in heaven, salamat sa another message of warning. Tinuturuan mo kaming paghandaan ang araw na yaon. At ang araw na yaon ay hindi na magtatagal. It will come quickly. At magdadala ka ng judgment. Pero sa amin na kumilala sa iyo at nabubuhay ayon sa iyong kalooban, in-spare mo na kami sa judgment dahil ang Panginoon Jesus na ang nagdala ng judgment para sa amin. Kaya ang papel namin ngayon, magpatuloy, maging maayos ang aming pagsunod sa iyo, ang aming buhay, ang aming pong iniiyak ay kaligtasan ng aming pamilya, mga mahal sa buhay na hindi pa ligtas, na hindi pa kumilala sa iyo. Pinapanalangin namin na bigyan mo din sila ng grasya na makilala ka nila. Pinapanalangin namin ang aming buong pamilya ay makakilala sa iyo. Pagpalain mo po ang lahat ng mensahe ngayon at itong aming dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya. So, bukas po ay pabalik kami ng Maynila na. So, please pray for us. Alas 5 po ang alis namin dito. So, nasa biyahe po kami sa oras ng devotional. Kaya I am planning to have my devotional by 4:30 tomorrow. Pero panoorin nyo pa rin ng 6:30. No? Pero live na po ako ng 4:30 in the morning, Philippine time. So, meron pa tayong 2 simbahan. May 2 churches pang bibisitahin namin ngayon. Last 2 churches dito po sa Caraga province. Then, mamayang hapon, preparation na ng aming mga gamit para maaga kami bukas ang biyahe, pabalik ng Maynila. Pag-pray nyo po ang sitwasyon. Ang balita po, meron ng 84 na mga active Delta variant dito po sa buong Pilipinas. At may mga pag-i-stricto na naman. So help us God na ma-spare po ang ating mga mahal sa buhay. Amen. Ma-spare po ang ating bansa. Katulad ng mga nangyari sa India at Indonesia na Delta variant po ang talagang tumama sa kanila. So ipag-pray natin na God will spare our nation, our beloved nation. Amen. Ingat po kayong lahat. At kung may bakuna po sa inyong lugar, let us heal as one. Kunin po ninyo, tanggapin po ninyo. At huwag kayong makalimot sumuporta sa gawain. Amen? Sabi nga, pilak at ginto ay hindi na mahalaga. Mawawala na ng halaga sa huling araw. Kaya kung meron po kayong pilak at ginto at gusto ninyong pakinabangan sa gawain, ay let us know. At mag-partner tayo sa gospel ministry ng Jesus the Living Gospel. Ito po si Pastor Rene Alog and my pleasure na makapag-minister po sa inyo. Ingat po kayong lagi. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless and Shalom.